Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong pinaka-controversial ho na tao. Dito ho sa usaping missing sa bungero, ito ho si alias Totoy, no? Na ang kanyang totoong pangalan ay Don Don. Ano bang last name ni Don Don? Basta may Don Don. Kasi nung nakaraan mga kababayan, meron ho siyang ginawang press con kasama ho ng pamilya ng mga nabiktima ho ng missing sa bungero. At binanggit niya ho lahat ho doon ng mga sangkot na pulis. Noong una kasi ang pinakamataas ho na nasasangkot hong pulis ay Kernel. Tapos nung nag-press con ho siya, bigla na lang ho may binanggit na retiradong general. Si ex-PNP General Estomo. Ayan, mga kababayan. Ngayon, nang binanggit niya, biglang bawi, biglang cambio ho itong si alias Totoy. Pakinggan natin mga kababayan ito. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Ora. Ito hong maririnig nyo ng mga binabanggit ho ni alias Totoy, si Don Don. Ito raw ho yung mga pulis na sangkot dito sa missing sa bungero. Ano? Pakinggan natin. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andres, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Hindi nagustuhan ng retired Lieutenant General, mga aktibong opisyal at tauhan ng Philippine National. Ayan ho, mga kababayan. Dinawit ho ni alias Totoy, ni Don Don, ito hong si retired ex-PNP General Estomo. Dito ho sa usaping sa bungero. Ngayon, after ho nitong press con, ilang oras ang nakalipas o isa o dalawang araw, ganito na ho si alias Totoy. Ito na ho si alias Totoy. Ganito na ho ang kanyang sinasabi. Banggitin lang ho natin yung binalita ho ng UNTV. Di tanggap ang pagsusori. Sorry ni alias Totoy di tinanggap ni retired Lieutenant General Estomo. Kaso itutuloy. Nung narinig ko ito, napanood ko ito, nagulat ako. Bakit siya magsusorry? Pakinggan nyo, panoorin nyo yung buo itong video ito, mga kababayan. Alam mo, una-una, gaya na sabi ko, masakit mawala ng mahal sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Pero pinakamasakit itong ginawa niya sa akin, yung niliit niya ako. Opo. Dito sa missing sa bungero na to. Masakit talaga. So, para sa akin, hindi ko pa ngayon matanggap yung kanyang pag-sorry.
Tuloy ang ginagawang paghahanda ng legal team ni retired Lieutenant General Junel Estomo sa gagawing pagsasampa ng kaso laban kay Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Estomo, masakit ang mga bintang ni alias Totoy na ikinasira ng kanyang pangalan. Pagdidiin ng dating general, hindi siya miyembro ng Alpha Group gaya ng ibinibintang nito. So, aantayin ko lang yung kanyang affidavit. Kung nandun talaga ang pangalan ko, kung nandun talaga yung pangalan ko sa affidavit, then I'll file appropriate charges against him. Sinabi pa ni Estomo na kailangan bawiin ni alias Totoy ang mga paratang nito laban sa kanya bago niya tanggapin ang paghingi nito ng paumanhin. Kailangan rin aniyang magbigay si alias Totoy ng public apology sa harapan ng media nang sa ganun ay malinis ang kanyang pangalan. Nagbigay na ako ng certificate na hindi talaga ako member ng Alpha Group. Bawiin niya yun. Tapos yung sinasabi niya against, pinapatay ko siya. Dalawang issue yun eh. So, magpa-interview siya ulit, tapos release yung pangalan. Siyempre, nasaktan ako, nakakalagkad ang pangalan ko. Kailangan niya gawin yun para maring ng taong bayan na nagsinungaling siya. Sa isang interview sa radyo, sinabi ni alias Totoy na magsusorry siya kay General Estomo dahil sa pagkakabanggit nito ng pangalan ng general sa National Police Commission o NAPOLCOM. Samantala, naglabas naman ng certification ang Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi nila miyembro si retired Lieutenant General Junel Estomo. Yung certificate na yan ay nagpapatunay, galing po yan sa Pitmaster mismo, nagpapatunay na si Lieutenant General Junel Gabriel Estomo, retired, ay hindi connected sa Pitmaster. So in short and simple language, kung hindi ako connected, paano ako maging membro ng Alpha Group? Si retired Lieutenant General Estomo ay tahasang binanggit ni alias Totoy sa NAPOLCOM na kabilang umano sa Alpha Group at kasama sa mga tumatanggap ng 70 million pesos kada buwan. Leia Ilagan, UN. Ito mga kababayan, nung napanood ko to, dalawa na isip ko. Humihingi ng sorry si alias Totoy kay Estomo dahil nabanggit niya ang pangalan niya doon sa press conference at miyembro ng Alpha Group, kaya siya humingi ng sorry kasi binabanggit niya ang katotohanan at wala siyang magagawa kundi mabanggit ang pangalan niya dahil yun talaga ang katotohanan, kaya humingi siya ng sorry. Pangalawa, kaya siya humingi ng sorry, talagang nagkamali siya sa nagawa niya, sa nabanggit niya. Yung pala, talagang humihingi siya ng sorry kasi mali ang naidawit niya lang si Estomo. Pakinggan nyo ito mga kababayan, itong video mapapanood ninyo. Pakinggan nyo. Matinding bugso ng emosyon umano ang dahilan kaya agad napakambyo ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa pagdawit nito sa isang retiradong general sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Paglilinaw niya, wala siyang ideya kung may naging ambag nga ba ito sa kontrobersyal na kaso. Balita si Kyle Bulias. Nilinaw ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na walang kinalaman ang retiradong general na si Lieutenant General Junel Estomo sa pagpapapatay sa mga nawawalang sabungero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News kay Patidongan, sinabi nitong hindi nakasama sa anumang pagpupulong ng sinasabi nitong Alpha Group si Estomo at miyembro lamang nito ang dating hepe ng NCRPO. Paglilinaw pa nito, nabanggit lamang niya ang pangalan ni Estomo dahil nadala lamang umano siya ng kanyang emosyon at lagi siyang nababanggit ng gaming tycoon na si Atong Ang. Hindi ko naman sasabi yan kung hindi rin sinasabi ni Mr. Atong Ang yan. Ngayon, si Mr. Atong Ang, sa bibig niya mismo nang galing yan. Kasi ito si Mr. Atong Ang, magaling to mangdamay ng tao. Kaya nasabi ko yan dahil sinabi ni Mr. Atong Ang mismo, magpasalamat ka nga dahil sinabihan ako ni General Estomo na ipapatay na kita para tapos na itong problema natin. Sa bibig ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Hala ka! What? Parang may
something, parang may mali. Kasi, kaya niya lang isinama sa listahan, binanggit niya sa press con, si General Estomo, hindi dahil sa knowledge niya, hindi dahil sa kanyang kaalaman, dahil sa nabanggit lang ni Atong Ang. Paano kung yung ibang pulis na pinagbabanggit niya doon, binanggit lang din ni Atong Ang? Paano yun? Akala ko naman kaya niya binanggit si Estomo, mayroon talaga siyang knowledge about kay Estomo. Yung pala kaya niya lang dinawit, sinabi raw sa kanya ni Atong Ang na, pasalamat ka. Buhay ka pa kasi sabi nga ni Estomo, ipapatay ka na lang. Ako po. Hindi naman sa sinasabi kong nagsisinungaling si alias Totoy dito sa ini-expose niyang missing sa Bungero. Hindi ko naman sinasabing, hindi ko naman kinakampihan ng side nila Atong Ang at itong polis. Kaso, kailangan natin mag-analyze mga kababayan kasi nga sabi ko nga sa inyo, mga nakaraan, natuto na ako natrauma na ako. Itong mga ginagawa ni alias Totoy, hindi pa outtaking ito, hindi pa panunumpa ito sa korte, hindi pa outtaking ito. Yung mga iba't iba ho natin tinatalakay na issue nung mga nakaraang taon pa, ang dami hong mga whistleblower, ang dami hong mga tumitistigo at nanunumpa pa sa Diyos. Inilalagay pa yung yung kaliwang kamay niya sa Biblia, tapos nakataas pa yung kanang kamay niya, na pawang katotohanan lang ang sasabihin. So help me God. Nanunumpa pa. Tapos sa susunod na mga taon, bumaligtad, pinilit lang daw sila. Tulad ni Ragus. Noong panahon ni Digong. Di ba ang gagaling din nila magsalita sa Senado? Nag-outtaking pa, nanumpa pa sa Diyos. Kerwin Espinosa. Nanumpa pa sa Diyos, nag-outtaking pa sa Senado. Ang galing din nila magsalita labang kay Laila de Lima. Ano nangyari? Nagbaligtaran. Nanumpa pa sa Diyos yan. Ito, hindi pa nanunumpa ito. Sa Diyos. Media conference lang ito. Kasi bakit napaka-importante nito? Kasi una sabi ni alias Totoy, wala raw involved na politiko, congressman, senador, mambabatas. Diba sabi niya sa isang interview? Gawa-gawa lang daw ito ni Atong Ang. Nililink lang daw ni Atong Ang yan para makahingi ng tulong sa mga politiko. Tapos nung nag-press conference siya, meron naman palang politiko na nadamay na member ng Alpha Group. Sino yun? Ako Bisaya Party List. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Yung kalbo. Meron naman pala. Akala ko ba wala? Kasi pag sinabing walang mambabatas, walang congressman, walang taga-senado, dapat kahit isa wala. Correct? Ba't biglang nagkaroon? Tapos ito sabi mo, binanggit mo si General Estomo, tapos ngayon magsusorry ka. Dala lang ng emosyon. Kaya mo lang siya binanggit kasi binanggit sa'yo ni Atong Ang. Ay, Sus Mariosip. Yun lang. Kasi, importante ito yung wala kang babawiing statement Importante wala kang babawiing pahayag Hindi ka magsusorry Kasi pagka may mali ka ng isa dyan, dire-diretso na yan. Tuloy natin. Bukod dito, wala umanong personal knowledge si Patidongan tungkol sa partisipasyon ni Estomo sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Mababatid na sa pagsasampa ng kaso ni Patidongan sa National Police Commission laban sa mga pulis sa sangkot sa kaso ng missing sabongeros, tinanong si Patidongan kung may mga high-ranking officials bang sangkot sa krimen. Dito na lumutang ang pangalan ni Estomo at sinabing siya ang nag-udyok kay Ang na ipapatay na si Patidongan. Itinanggi naman ang dating general ang alegasyon at sinabi nitong desidido siyang magsampa ng kaso laban kay Patidongan. Sagot naman ni Patidongan. Una, hihingi din ako na apologies dahil ang nanggagaling naman sa lahat ng iskwento na to kay Mr. Atong Ang
Dala lang siguro ng emosyon dahil sa galit po kay Putik na eh. Ibig sabihin, itong mga pinagbabanggit mong polis, ayon lang kay Mr. Atong Ang? Eh kasi mga kababayan, sabi niya, kasi linawin natin si Dondon, si alias Totoy, inamin niya na meron siyang partisipasyon dito sa missing sa Bungero, siya pang araw kumuha ng mga tao. Pero si Atong Ang wala. Buti pa siya, may inamin niya. Ngayon, ang point natin, kaya raw siya bumaligtad, ipapapatay raw siya at ng pamilya niya ni Atong Ang. Ang tanong, kanino niya nalaman yun? Kasi ito, nakikinig lang pala siya sa kwento ni Atong Ang na paano niya patutunayan yun? Katulad nito, ginamit niya si General Estomo dahil yun daw binanggit ni Atong Ang. Papatay ka raw ni buti nga buhay ka pa. Sabi nga patayin ka na lang daw. Ay, paano yung ibang pulis? Baka na kinuwento lang din si Atong Ang. Paano kung may mga dinadamay lang? Ibisabit ito, pag ganito. Tuloy natin. kay Mr. Atong Ang dahil ganun siya ka-chismoso. Kaugnay nito, muling hinamon ni Patidongan si Ang na sumailalim sa lie detector test para magkaalaman na umano kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Matatandaang si Ang ang itinuturo hindi naman tinatanggap ang lie detector test sa korte. Hindi ang lie detector, sa totoo lang mga kababayan, wala akong tiwala sa lie detector test. Kasi ang lie detector test ho, mga kababayan, machine ho. So, ano point natin dito? Pwedeng habang ginagawa ang pagla-lie detector test, pwedeng pumalya yan. Iba ang maging resulta. Kaya hindi ko tinatanggap sa korte ang lie detector test. Ako, wala rin akong tiwala, wala rin akong bilib sa lie detector test. Hindi ko tinatanggap sa korte yan. Kaya, walang ano yan. Kahit ano pa lumabas, hindi naman tatanggapin sa korte yan. Wala rin kwenta. So, ano ito? Ewan ko, bakit? Kasi nakakagulat Bigla siya nag-sorry. Dala lang daw ng emosyon. Tapos kaya lang daw binanggit niya si Estomo. Binanggit daw ni Atong Ang. Oh. So, unfair na unfair nga kay Estomo yun. Unfair na unfair yun. Nako mga kababayan, libo kayo ng message about dito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.